Hello guys! Ayan, diretso ulit tayo sa ating pagluluto. Naputol yung ating video nung una. So, ituloy natin ngayon yung ating pagluluto ng adobo. Siyempre, buksan natin yung ating kalan. Hindi tayo makakaluto pagka hindi tayo nagbukas ng kalan. Ayan. Open na natin ang ating burner. Ayan. Habang iniinit natin yung ating kawali, siyempre, kunin natin ang ating mantika. Meron tayong mantika. Painitan natin ng mabuti yung ating mantika para madali tayong mapag-isa ng ating bawang at sibuyas. Ayan. Mahalaga daw na kailangan ikaw ay masaya habang nagluluto. Sana all masaya. Ayan. Advance Merry Christmas sa ating lahat, mga beshi ko. Ay, nalagyan ng mantika ang ating kamay. Nasa natin ang tissue. Nagtali ako ng buhok kasi kapag nagluluto tayo, para iwasan nating malagyan ng buhok yung ating niluluto, kailangan nakatali yung buhok natin. Kaya ayan, tali natin yung ating buhok. Baka malagyan ng buhok. Kumakain tayo tapos may buhok yung ating ulam. So, ayan. Mahina lang yung apoy. Lagay na natin yung ating bawang. Lagay natin yung ating bawang. Napakasimple lang ng adobo. Hindi siya mahirap lutuin. Kaya ako, ang talagang pinaka-favorite kong lutuin yung adobo, pakbet, menudo, mga ganyan. Tsaka pinatisang pata ng baboy, ganyan. O kaya mga gulay talaga. More on gulay talaga ako. Minsan yung mga dinengdeng, yung kamote lang, tapos merong talbos ng kamote, tapos merong dahon ng malunggay. Yan lang talaga yung mga niluluto ko na madalas. Pero kapag special ng konti, kasi para sa amin special na tong adobo, kasi nga hinahanap din ng mga bata yung ganitong luto. Pero kapag naman sunod-sunod, ayaw din nila. Kaya kailangan madalang ka lang din magluto ng ganito. Ayaw din naman nila yung sobrang sunod-sunod na karne. Naghahanap din sila ng gulay katulad ng pakbet. Yung pakbet talaga ng maraming kamatis. Yun talaga yung gusto nila. Lagay na natin yung ating sibuyas. Huwag na natin patagalin. Lagay natin lahat para walang kalat. Bango. Maamoy. Huwag nating masyadong lutuin yung sibuyas at bawang. Pinapula ko lang ng konti yung bawang, tapos yung sibuyas, konting luto lang, tapos lagyan natin yung karne para hindi siya agad malusak. Lagay na natin yung ating pork. Malambot lang to kasi anong kasing. Ay, sarap na eh. Takpan muna natin siya para palambutin muna natin yung karne. Sangkot sa natin, papulahin natin. Kailangan dito sa pork natin, papulahin natin ng konti para matanggal yung lansa at lumambot siya, mas masarap siyang
kainin. Ayan. Maglagay naman tayo ngayon ng paminta. Tansyahan lang din ang paglalagay ng paminta. Hindi naman kailangan may sukat. Ayan. Tinataktak ko lang na ganyan kapag ako'y naglalagay ng paminta. Tamang sukat lang talaga. Kami naman kahit medyo maanghang yung pagkakalagay namin at nadamihan, wala namang problema kasi gusto din namin yung maraming paminta. Paglagay natin ng paminta, haluin natin ng konti para maghiwa-hiwalay na yung ating karne. Naghiwa-hiwalay na siya. Kasi ito, nilagay ko sa freezer na frozen talaga siya. Pagka naglalagay ako sa ref, kailangan linis na siya. Para kapag niluto mo, diretso luto na, hindi ka na maghuhugas. Ganun ako pag naglalagay sa ref. Lahat ng mga, kung isda man siya or manok man siya, bago ko siya ilagay sa ref, kailangan malinis na. Para diretso luto. Ayan. Hindi pa ako naglalagay ng tubig dyan. Yan pa lang yung nagsasabaw naman kasi siya. Ayan. Kusa siyang nagtutubig. Yan na yung magpapalambot sa sarili niya. Kung kailangan nating maglagay ng tubig, maglagay tayo para mas malambot. Pagka nagluluto ako ng adobo nga pala, gusto ng mga anak ko ng may itlog, may nilagang itlog. Kasi yung may tipong ilalamas sila sa kanin na itlog, mas gusto nila yon. Sinong relate sa inyo na may nilagang itlog pa yung adobo? Hindi naman madalas na ganun kapag kalang meron. Nire-request nila sa akin na meron dapat na nilagang itlog. Nalaga ko na nga pala itlog. Pero para mas matipid yung ating paglalaga, inibabaw ko na lang siya sa kanin. Kasi kesa gumastos ka pa ng paglalaga sa gasol, na ibabaw mo na dun sa kanin. O, diba? Tipid-tip yun. Ibabaw mo lang sa kanin para hindi ka na kumonsumo ng gasol. Ayan, mas nakakatipid ka pag nakaibabaw lang dun sa kanin. Ganun lang kasimple yung buhay. Kailangan tipid-tipid. Ayan, tingnan natin kung pumula na yung ating pork. Ayan, medyo mapula na yung ating karne. Kaya maglalagay na tayo dyan ng toyo. At kung kinakailangan, magdagdag tayo ng tubig. Hindi ko pala siya na-stop. Hindi pala natin na-stop yung ating video. So, okay lang yun. Wala nang edit-edit. Lagyan na natin siya ng toyo. Ayan, ang sarap na. Ang pula na ng karne. Ayan. Lagyan natin ng toyo. Mga 2 sandok lang siguro na toyo ang ilalagay natin. Or bawasan natin konti, baka maalat. Isa. Dalawang sandok.
Okay na yun guys kasi baka maalat natin, mahirap. Idadagdag ko na lang yung lumang toyo namin doon kasi kabubukas ko lang nito. Ilagay na natin lahat ng ingredients, pati yung oyster sauce. Kasi ito, kaya mahalaga na tansyahin lang natin yung paglalagay ng toyo. Kasi itong oyster sauce ay meron na ring alat. Ayan, lagyan natin siya ng oyster sauce. Hindi rin naman kasi masarap ang adobo pag sobrang alat. Kailangan katamtamang alat at katamtamang asim ng suka. Lahat ay dapat ay sakto lang. Mahirap kung hindi sakto sa lasa ang ating niluluto. Siyempre, lagay na rin natin yung ating magic sarap para maluto rin siya. Maganda kasi naluluto rin yung ating magic sarap. Lagay na natin lahat kasi pang ilang luto ko na to. Ayan. At lagyan natin dalawang dahon ng laurel para merong konting bango. Lagyan natin ng konting amoy. Dalawang dahon lang para hindi naman masyadong mabango. Saktong-sakto lang. At yan, magdadagdag tayo ng sabaw. Dagdagan natin ng sabaw. Ito yung lagay natin sabaw. Tama na siguro yung isang baso hanggang siya ay lumambot at matuyuan. Masarap kasi yung tuyong adobo. At mamaya ilalagay na natin yung ating nilagang itlog. Ayan. Kukuluin lang natin siya dyan. Bahala na siya dyan magmekos-mekos. Pag lumambot to guys, at natuyuan na siya, yun na yun. Ang nilagang itlog, pwede ka nang kumain. Sarap na ng iyong kain. Yan. Iwanan lang natin siya at takpan para maging masarap ang ating luto. Guys, huwag nating kalimutan na lagyan natin ng konting suka. Mahalaga na lagyan natin ng konting suka. Ngayon na habang kumukulo pa siya, kasi hindi maganda yung pagkakalambot niya, lusak na lusak. Yung pagkakalambot niya, yung may konting pwede mo pa siyang kagatin. Ganun ako pagka nag-adobo. Kailangan hindi yung pagmalambot na saka ka lang maglalagay ng suka. Mas masarap kasi kapag yung lambot niya naluto ng mabuti yung suka. Ayan. Maglagay tayo ng kulang isang sandok. Ay, ang dami na yata. Bali, kulang isang sandok yan. Pag lumambot yan, hindi siya yung lusak, buo pa rin yung karne. Mahirap kasi kapag kalusak na yung karne kapag lumambot. Ganun yung sikreto ng ng adobong hindi lusak na lusak. Malambot siya pero buo pa rin yung karne. Pagka kasi mamaya mo pa nilagay yung suka, lumambot na yung karne, nalusak na, naisama na sa sabaw. At least yan, habang kinukulo mo, buo pa yung karne, buo pa yung taba. Buo yung taba, pero malambot. Yun yung sikreto. Ewan ko lang, kanya-kanya naman tayo ng pagluluto eh. Siyempre, hindi tayo pare-pareho ng pagluluto. Ayan. Dahil malapit nang maluto ang ating adobo, ito na yung ating nilagang itlog na isasama natin sa ating adobong baboy. Pork adobo. Ayan. Lagay natin itong ating itlog. Balatan na natin. Kasi request ni Bunso, dalawa lang naman kami dito. Wala si Raybear, nasa Jamboree nga. Dalawa lang kami dito sa bahay. So, 4 na itlog lang. Tigalawa kami. Okay na yan. Yan. Ipinibabaw ko na to sa kanin. Ayan. Buti naman naluto siya. Kasi medyo matagal ko rin siyang
inibabaw dun sa kanin. Hindi talaga ako naglalaga ng ganito. Lagi akong nagpapaibabaw lang sa kanin para mas tipid sa gasol. Yun yung aking nakasanayan at itinuro pa ng mga magulang ko sa akin na syempre, tipid-tipid tayo. Kailangan ibabaw mo na lang sa kanin para hindi ka mag-aksaya ng gasol. Ayan. Ayan, organic siya, kulay brown. Ito yung binibili ko kasi nga pag nilagang itlog, mas matibay yung kulay brown kaysa sa kulay puti. Mas matibay yung balat niya. Kasi usually kapag naglalaga tayo ng itlog, yung kulay puti biglang nababasag. Sumasabog. Sumasabog siya. Hindi katulad itong organic na kulay brown egg na to, na matibay siya. Hindi nababasag yung kanyang shell. Ayan. Kasi pag naglalaga ako ng kulay puti, laging sumasabog. Kaya natuto na ako na ang binibili ko talaga, ito na lang. Itong kulay brown na itlog. Mas matibay yung shell niya. At eto, mas matibay. Mas matibay yung shell niya. Ayan. Lapit na nating. Yan. Ilalagay ko na to habang kumukulo sa adobo natin para mag-brown pa, mag-golden brown pa yung balat nito. Pagka kasi nailaga pa to ng konti, kasama dun sa toyo, may lasa din yung loob ng itlog. Ayan, lagay natin to pagkayaring mabalatan. Madali lang namang magbalat. Katulad dun sa mga puting itlog, kapag ka binabalatan ko, sabog-sabog. Hindi katulad nito buong buo. Kaya gusto ko tong brown. Ito lagi yung binibili kong itlog kaysa dun sa puti. Okay din naman yung puti kasi nga mas mura din. Mas mura yung puti kaysa dito sa brown. Pero hindi ko alam kung pareho silang masustansya. Pareho naman silang masustansya sa pagkakaalam ko. Bumibili rin ako ng puti. Pero mas madalas kasi itong brown kasi madalas kaming mag-ulam ng nilagang itlog kasi nga mayaman sa protina, di ba? Kailangan ko din sa pag-exercise ko, sa pag-workout ko, kailangan ko ng protein. Kaya etong brown egg yung aking niluluto. At eto pa guys ang sabi nila, nailagay ko na nga pala yung itlog sa ating adobo. Ang sabi nila sa akin, wala silang time para mag-exercise, wala silang time sa sarili nila para mag-workout, wala silang time na pagpunta sa gym. Actually guys, kahit na wala tayo sa gym, or wala tayo dun sa mga pagja-jogging, kahit nagluluto ka, pwede kang mag-exercise. Katulad ng ito kasi sa arms, ayan. Sa arms yan. Dito kasi, para hindi laylay yung ating braso, ayan. Hindi laylay yung ating braso, kung mapapansin nyo. Ito ay pampaliit ng ating laylay na braso. Ayan. Kung napanood nyo tong video ko na to, may natutunan ka na naman. Tungkol dito sa braso mong ayaw mong maglaylay. Ayan. Ako magpo 46 years old na ako, iniingatan ko talaga. Meron talaga akong daily exercise na ganito. Kahit wala sa gym, or kahit hindi ka pumunta ng gym, at kahit na nagluluto ka lang, o naglalaba ka, nagsalang ka sa washing machine, ayan, magsalang ka ng damit mo sa washing machine, pwede kang mag-exercise habang naghihintay. Magluto ka habang nagpapalambot ng karne, pwede kang mag-exercise. Kaya walang dahilan kung hindi mo aalagaan yung sarili mo. Yan. Isa sa mga exercise ko to, na pampaliit ng braso. At marami pa akong ginagawa na exercise habang nagluluto at naglalaba. Kaya, kung gusto nyo pong matuto, kahit ikaw ay nagluluto at naglalaba, at kung ano man yung ginagawa mo sa bahay, panoorin mo yung video ko, sabay tayong maging healthy. Pampalit ng braso. Check natin yung adobo natin kung maluluto na.
Ayan. Pinalalambutan na lang natin ang ating adobo at kakain na tayo. So, eto na nga ang kinalabasan ng ating pork adobo with egg. Ayan na nga. Hindi ko sinandok lahat. Siyempre, yung kakainin ko lang yung sinandok ko. Ayan. Kain tayo, guys. Ang ating pork adobo. Ayan, kain na tayo. At luto na ang ating pork adobo. Ayan, ang sarap. Meron tayong itlog. Siyempre, meron tayong itlog. May konting taba at laman. Ayan. Piliin natin yung may konting taba at laman. Ayan. Kapag ka may tiyaga at masipag kang magluto, syempre meron kang kakainin. Tikman natin. Ang lambot ng karne. Yung itlog. Init. Lumasa na sa loob yung adobo. Harap. Harap. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa blessing mo na binigay. Harap talaga. Yung taba. Yung taba, hindi. Pag nagluluto ako ng adobo, yung taba hindi nakakasawa. Yan o. Lambot ng ano. Alam mo yon, yung pag nilagay mo yung suka habang kinukulo mo pa lang, pag lumambot yung taba, hindi siya yung lusak. Yung parang makunat siya, pero malambot yung taba. Ganun yung sikreto ng pag-adobo, guys. Kaya kung gusto nyo rin ng ganitong luto ng adobo, habang kinukulo nyo, yung iba kasi, hindi ko inaano yung pagluluto ng iba na pag lumambot yung karne, saka pa lang ilalagay yung suka. Hindi ganon. Kasi ako, yun lang yung gusto ko. Yung ganitong klase ng taba na lumambot na siya pero makunat siya. Alam mo yun, ninunguya mo, hindi yung parang natutunaw na yung taba dun sa ano. Ayun, hindi. Gusto ko buo pa rin. Buo na malambot. Ganun yung sikreto. Kaya, lagi mong tandaan na kapag pinakukuluan mo yung karne, kapag kumpleto na ingredients, lagay mo na yung suka, sama mo na para hindi lusak yung taba mo. Malambot siya at katamtaman lang. Tender lang, juicy lang yung karne na yung kakainin. Sarap. Sarap ng luto ko. Hindi perfect luto ko ha. Sarap talaga. Kain tayo, guys. At cheat day natin ngayon kasi nga dahil napagod tayo magluto. Pwede naman paminsan-minsan lang. Huwag madalas, huwag lagi. Sarap. Sarap talaga, oh. Yung iba, iniiwasan yung taba dito sa adobo. Pag natikman mo yung adobo ko, hindi mo iiwasan yung taba. Pipiliin mo yung taba kasi nga, pag ninunguya mo, medyo makunat na malambot. Alam mo yun? Kasi kanya-kanya tayong pamamaraan ng pagluluto. Ako, lahat ng niluluto ko hindi sa pagbubuhat ng bangko. Hindi ko alam kung bakit nahilig ako sa pagluluto. Kaya nga dito, sisimulan ko na yung dito sa account ko, sisimulan ko yung cooking ng ina mo. Ayan, abangan nyo ako kung ano-ano yung mga iluluto ko dito sa cooking ng ina mo. Ayan, ang sarap po. Kain tayo, guys. Hanggang sa susunod po muli. Dito lamang sa aking account. Sarap. Tutuloy na namin yung pagkain namin. Tatawagin ko na si Bunso. Thank you for watching!